Okay, time check. 3:15 po yung oras natin. Ngayong araw na to, pupuntahan natin yung mag-asawang entrepreneur na nagsimula silang tahakin yung landas na to. Kasi yung kanilang swimming company, ang kanilang focus is learn to swim. Means nagtuturo sila sa kabataang Pilipino na nandito sa UAE. Alamin natin kung ano yung istorya ng kanilang buhay at excited ako na ma-meet sila at ma-interview at maibahagi yung istorya nila sa Pinoy Ito TV. Dahil nga sa Pinoy Ito TV, ang istorya mo, istorya nating lahat. Kaya i-meet natin sila mamaya, papagas lang tayo and then maya-maya meet na natin sila. Hey, welcome po pala sa Pinoy Ito TV. Ang may-ari at ang ng Water Warrior, si Coach Benjun. Hi po. Ano to pre, mga puro Pilipino ba to or may mga... Pero 90%, 99% natin Pilipino. Okay. Tapos meron lang tayong ibang minsan-minsan. Pero kung mapapansin natin, pero may mga nagko-compete na dyan sa mga bata niya. Mostly ito, nagko-compete yan sila. Mostly sa kanila. Siguro mga 90%. Yung iba kababalik lang kasi school break. Tapos umpisa na naman ang school term. So, hey guys, recovery. So 25 scaling. Yan, kung mapapansin nyo, matagal na kasi sa larangan ng pagtuturo si Coach Benjun at talagang malaki na yung naitutulong niya sa Filipino community pagdating sa swimming industry. Karamihan sa mga estudyante nila, Filipino. Puro kabataang Pilipino yan dito sa Dubai. Kamusta naman, Coach, yung business? Ayos naman. I mean, sa awa ng Diyos, marami na rin nag-sign up ng mga kabayan. Yun ang maganda ron. At saka ang kagandahan doon, na nape-prevent natin yung mga kabataang Pilipino pagdating sa drowning. Kumbaga, naiingkahit natin sila na ma-introduce natin sila sa paglalangoy, which is isa yun sa napakagandang layunin. So yun yung pinaka-main goal natin is yung sinasabi nga namin palagi sa post na it's okay for the kids to cry while learning, but at least mapiprevent natin nga yung drowning or itong na to, level na to, competition squad na to. Ito yung junior squad, tapos yung susunod yung competition squad, yun na yung medyo malalaki-laki. Okay. Maganda. Pero karamihan din doon, Pilipino? Mostly Pilipino din. Okay. Yun nga, kahit mga Pilipino, halos lahat ng mga to, ang salita namin, English pa rin. Kasi yung iba hindi nakakaintindi ng Tagalog. Kaya kung mapapansin nyo, although kahit karamihan ng mga estudyante nila dito sa Water Warriors is Filipino, pero kailangan pa rin nila magsalita ng English kasi nga, karamihan is hindi marunong mag-Tagalog. Yun lang yung medyo mauubusan tayo ng English. Pero doon, Coach, doon sa pagtuturo, Coach, ano ba yung natin, yung goal natin sa community dito sa Dubai? Basically, nung nag-start kasi kami, ang gusto ko lang talaga, yung matuto yung mga bata na matuto lang talaga sa basic ng swimming. Tapos, yung naglaon na nga, gumaling na sila ng gumaling, nag-qualify na kami sa mga competition. So, aim natin, of course, pinakamataas na aim ko is sa mga swimmers ko is to reach into Olympic level. Yun.
Ito na yung mga nagko-compete. Bali, andito rin yung anak ko. Kasi, ano, Brayden. grade din sa kasi Sophia. Okay. Pag ganyan, coach, more on ano ka na lang yan, nag-i-instruct ka na lang yung mga gagawin nila. Oo. Balik, nag-check pa rin minsan kasi merong iba na Correction. napatigil. Oo. Kailangan ko pa rin i-correct. Nakakalimutan, siyempre, nakakalimutan. Mm-mm. So, reminders na lang talaga din para maging efficient yung mga strokes nila. Ready, go! Go! Ayun, welcome back po sa Pinoy Ito TV. Ito po yung pagpapatuloy ng interview natin sa dalawang mag-asawa na nagtataguyod ng Water Warriors. Alamin natin yung istorya nila. Yeah, go. Papakilala ko po ang may-ari ng Water Warriors, si Benjon Rapper po. Technically, siya yung may-ari. Empleyado ko. Rami Fe po. Yun. Sila po yung team sila. I-consider as a team. Kung paano nila napagtagumpayan yung yun yung alamin natin. Yung buhay nila dito sa Dubai. Yung humble beginning nila. We're gonna get And then wet. kung paano sila nag-transition into entrepreneurial. At kung paano nila ito nabuo yung napakagandang community na talaga namang masasabi natin na napakalaking bahagi ng buhay Pilipino dito sa abroad. Tanungin natin si Coach Benjon, paano ba ikaw nagsimula dito sa Dubai? Bali, yung una, coaching lang muna. Tapos, Hindi, yung una mong trabaho sa Dubai? nung nag-umpisa akong magtrabaho sa Dubai sa lifeguard, syempre kasama mo. Yan. Partner po kami nito. Para sa alaman Partner in crime. Para po sa alaman ng manonood natin, batchmate ko po siya as naging lifeguard kami. Okay, pagpatuloy natin. So, nag-umpisa ako mag-lifeguard. That was 2010, no? 2010 until 2013. Coach Benjon, from lifeguard, nag-decide ka na maging Swimming coach. Yan. Tapos, doon na, nag-umpisa. Natutunan ko na paano makipag-deal sa mga kliyente. Tapos, after 6 years or 5 years of coach, 6 years coaching sa isang kilala din na gym. Pero parang, 6 years. 6 years lang. Pero 2 years ka sa SMS, 6 years ka sa Fit Republic, so 8 years yun. Okay. Pero same thing lang yung ginagawa mo nung nagsimula ka sa swimming coach, nagpapakompete ka, same thing lang, right? Tapos noon, yung by 2019 or 2020, no? Yun ang umalis na, 2020. Thank you, see you summer. Tapos by 2020, yun na, nag-pandemic. Tapos nawala ng trabaho. So nag-decide ako na kung nagawa ko sa isang company dati na makapag-build ng isang community tsaka maraming kliyente, inisip ko, kakayanin ko siguro mag-isa. Anong company to? Fit Republic.
Yun, Yun yung isa sa pinamalaking gym sa Dubai. para din sa akalaman lahat, yung Pit Republic isa po siyang well-known established company na pinagtrabahuan ni Coach Benjun. At from there doon ka mas lalong yumabong yung kaalaman natin sa swimming, Coach. Tapos nun, after nung sa Fit Republic, napag-decide ako na mag-start na mag-coaching, like freelance muna. Mm-hmm. Then, na-realize ko na dumadami na yung estudyante ulit kliyente. So, doon ko na isip na magpatulong sa asawa ko, si Rami Fe. Okay. Kay Rami Pe naman, nung dumating ka rin dito, ano yung ano natin, humble beginning? Nasa freight forwarding industry ako. Nasa freight forwarding industry ako for 13 years. 13 years. Oh, 13 years. 13 years. Dito sa Dubai. So, ayaw kong umalis sa trabaho ko. Dahil maganda yung... Kasi maganda yung trabaho ko, okay yung sweldo ko, and masaya ako. Okay. But, yung sabi nga niya na okay, sige, magtayo. Then, meron pa nga siyang ano nun like ako, sige, magtayo na tayo. Then, nung una siya confident na magsabi na magtayo, tapos later on sabi mo, sure ka na ba? So sabi ko, hindi. Kasi parang it's a different, it's a different, like for me, it's a different field. So, but since gusto niya, okay. So I had to resign from my job, and then, pinayo namin siya from, talagang. Pero kung titignan natin, may maayos ka na trabaho, may maayos na kita, at yung partner mo naman is meron siyang pinaplano na gustong gawin sa buhay. Ngayon, ano yung nag-decide sa inyo na para pasukin itong sinasabi nga nila na napakahirap, napakasalimuot na pagbe-business o pagiging entrepreneur. Ano yung nag-push sa inyo na i-give up yung comfort zone at simulan itong industry na ito? Oras sa family. Yun yung unang naisip ko. We can spend more time with the family. Pagkatapos, yun nga yung lagi yung iniisip, hindi naman kailangan yung malakihang kita. Ang importante magkakasama tayo. Natutunan ko actually yan sa'yo, Coach. Okay, so maybe it's a different reason siguro from anyone who wanted to start a business. Pero sa amin kasi it's because masyado kaming busy sa mga work namin. Like siya, mahaba yung oras niya. Ako din. And we don't have much time for the kids, and we saw them like grow up na parang bilis. Tapos, very less yung time nila sa sports, and we wanted them to engage more in sports. So, nung ganun, maraming pros and cons, but our priority was the kids' health, tapos time. Then, initially, we did not chase for monetary. Yeah. We chase for time sa ng kids, tsaka sa health. Then, eventually, yung pera pumapasok na. So, it's a different, maybe it's a different path compared sa iba, but that's how we started. So, makikita natin napakaganda nung mensahe na gusto nilang ipaabot sa atin. Yung reason nila is yung family, and then at the same time, mag-gather, di ba? Coach Ben, doon naman sa pagtatayo natin ng sariling company, ano yung mga struggle na encounter along the way? Yung una-una talaga, pinakatatakutan ko yung una is paano namin mapipenetrate yung market. Buti na nga lang, magaling talaga si Mrs. at magawa ng strategy. Kasi napakaraming company. Oo, dami. Super dami talaga. Dami competition. So, nung nagsimula, sabi ko, magaling ka sa advertisement dati. Marketing, magaling din siya sa marketing. So, sabi niya, oo, madali na maggawa ng video, pero paano mo i-penetrate yung market ng mga gusto natin pasukin? Hindi namin inaakala talaga na first month pa lang, puro kabayan na yung mga nagdadatingan. Tapos sabi ko, bakit ganun? Kasi alam mo naman sa Fit Republic dati, di ba, yung nagtatrabaho, halos wala masyadong mga kabayan. Tapos yung
yun nga, nag-umpisa, first month namin, nagulat ako, bakit puro mga kabayan ang pumapasok lahat? Yun pala, doon na niya tutunan na parang ito yung market na natin. So yun, dumami ng dumami. Ang pinakamahirap lang din isa doon is yung location. Kasi palipat-lipat, ang dami ko napuntahan doon, iba't iba. Pumunta ako Raven Ranches, pumunta ako ng Habang lumalaki kasi, doon ang location naman is, like kakita mo, halos mapuno na namin yung buong pool. Pag hindi kami nag-control. Can I mahirap sa location. Yeah, go. Dahil wala pa kaming talagang sarili na so nagre-rent pa rin kami. Ngayon, yung company, paano kayo nagsimula, nag-decide na maging entrepreneurial, magbuo ng sariling company. Along the way, dumanas tayo ng hirap, and then yun, nandito na tayo ngayon sa stage nyo, which is, sa akin para lang sa kalaman ng ating mga kababayan na nandiyan, yung Water Warriors, again, for my own opinion, kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion sa akin, sa pangunawa ko lang dahil sa tagal ko na rin sa industry nito. Yung Water Warriors is isa sa makukonsider ko na hindi lang to basta kumita ng pera, or something, dahil sa business naman, yun naman talaga yung aim natin is kumita ng pera. Pero ito pong dalawang to is masasabi kong kakaiba yung impact na nagagawa nila sa community. Dahil ang number one problema po ng mga pamilya dito sa Dubai is yung mga anak nila. Yung surround ng mga anak nila, sang ka ba pupunta para yung merong, pero kung mapapansin nyo po, kanina sa mga video namin, makikita nyo yan, kung gaano kasasaya sa mga mata ng mga bata, yung ginagawa nila. Sabi ko nga sa mag-asawa, maaring yung sa kanila, ginagawa lang nila kung ano yung gusto nilang gawin dahil yun yung love nila, yun yung passion nila. Pero ang hindi nila alam is yung impact nito sa pamilyang Pilipino, especially dito sa Dubai at sa UAE, sa buong UAE. Kaya humahanga ako sa mag-asawang to sa kanila ngayon. Ngayon nga nakita ko kung nasa na sila sa ngayon, ano ba yung plano pa sa future? Yun nga, katulad ng sinabi ko dati, kanina, na makapasok sa malalaking competition talaga. I mean, wala na kami ibang hinagad na pumapalaki pa to. Masaya na kami sa ganito. Kung God's grace naman, bigyan pa ng Morgan Timpala, diba? Addition na yun. Yeah, and siguro like dito kasi hindi naman masyado pang ang swimming sa Filipino community. Kumbaga, unlike sa mga ibang nationalities na talagang dito nag-start na sila from matagal na. So yung mga Pinoy, meron tayong mga talagang malalakas na swimmer na Filipino dito na they're raising the flag. So gusto nating like magdala ng team solid. Meron kaming ibang nationalities, konti lang, and like Filipino at heart, but majority, 90% ng swimmers namin, or 95% siguro. Filipino kung hindi you're half Pinoy. So yun yung goal. Maparami pa sila na isang team na Pinoy. Maybe to raise the flag someday. Yun based doon sa mga sinasabi nila, mapapansin nyo kung ano pa yung mga plano nila in the future, which is napakalaking nun sa mga kabataang Pilipino dito sa Dubai or sa the whole UAE, yung kanilang mission and vision na mailagay yung pagiging Pilipino natin dito sa ibang bansa sa highest level ng competition, which is na yun na yung ginagawa nila, na nakakapagdala na sila ng mga kabataang Pilipino to compete sa mga iba-ibang nationality dito sa loob ng bansa. At para din po sa kalaman nyo, na hindi lang po basta yung mga other school dito, other academy na small or ano lang, hindi po. Ang Dubai, ang the whole UAE po is masasabi natin nasa highest level sila, di ba? Na masasabi natin na yung mga competitor nyo dyan, like example, Hamilton, aquatic, speedo, masasabi natin tungkol sa level ng
competition dito Inspiration sila ng Water Warriors. Inspiration sila ng Water Warriors. I mean, gusto naming maabot yung level talaga nila na ganun. Pero some levels naman, kasi meron tayong mga level dito, sa competition dito sa Dubai, also UAE. Meron tayong development or fundamentals, then development, then level C competition, yun na yung medyo matataas na. Tapos yung pang level A tsaka level B, yun na yung medyo lumalaban na talaga sa mga... Basta yung ano lang dyan is, yung mga ibang malalaking clubs. Kasi dito, pag tinignan mo yung kakompetensya mo, like yung other na mga swimming academy, you will not go anywhere. Kasi sila ang titingnan mo eh. Kami, tingin namin sa kanila, inspiration, hindi kalaban. Kasi, syempre yung Water Warriors, baby pa yan eh. But, still grow up pa yung Water Warriors. Growing pa, and we are only focused in our own growth, not others. So, hindi kami tumitingin sa kakompetensya. Hindi kami natatakot na, oy, sila mas magaling, or eto mas marami, wala kami pakialam doon. We just focus on ours, kung ano meron kami, anong kaya namin ibigay sa mga bata. Kung ano pang kayang improve. Yes. Kaya So, pang, yun lang. And we don't never compare ourselves with anyone else. Basta ang ginagawa namin sa Water Warriors is kung ano yung masaya kami na gagawin, yun lang yung ginagawa namin. Whatever community we are able to build, it was never planned. Go with the flow lang siya. Ano yung, basta masaya kami. For the swimmers na meron kami, as long as masaya sila, masaya kami tingnan sila na ganun. They can train like happy, they can be with their friends. Yun lang ang ano. Basta masaya ka lang because we believe na kapag masaya yung isang swimmer, they would have a good memory. Kung ano mo yung gusto nilang gawin paglaki nila, maganda yung foundation nila sa sports and their friendship and their mental health. Napakaganda po. Kaya kung mapapansin niyo po, yung mga paunang salita ko is napakalaki po. Maaring hindi nila maalam o maaring alam nila, pero napakalaki po ng impact na ginagampanan nila sa pamilyang Pilipino dito. Kasi nga, kapag yung bata na introduce natin kaagad, sa murang edad nila, build yung ganong klase ng mentality, yung strong, madadala nila in life. Katulad ng mga nangyari sa amin, when we started as a beach lifeguard, we train. We train yung mind, yung physical, na maging healthy and strong, and then, yung result, something like Coach Ben, na-apply natin. Na-apply namin sa tunay na buhay ngayon. Yun yung kagandahan ng ginagawa nila at yung kanilang dito sa mission and vision nila sa Dubai. And para sa mga kababayan natin dyan, last na to. Ano yung maipapayo natin? Alam ko marami na dyang mga Pilipino na pagsimula or nagpaplano na pasukin din yung pagninegosyo. Ano yung kaya nating maibigay natin sa mga kababayan natin na nagpaplano or nagsisimula pa lang na pasukin ang pagiging entrepreneur o businessman? Ano yung kaya nating maibigay na payo sa kanila? Okay. Aside sa financials, maybe it's not for everyone, but gawin nyo kung ano yung nakakapagpasaya sa inyo. And because sometimes if you chase for like monetary, nakaka-stress siya eh. So better you enjoy what you're doing, and then we believe na monetary will come. And then once you have decided na, for example, you wanted to start up something, just go for it. Kahit anong mangyari sa'yo, bagyo, kung ano pa man yan, don't look back. Diretso ka lang. Kasi pag lumingon ka, matatakot ka na eh. So, diretso ka lang. Bahala anong mangyari, kaya mo yan. You cannot fail. There's no option of failing. Diretso ka lang. So, I don't see any struggles if you're running a business. Hindi siya struggle, challenges. Yes. Tsaka walang challenge na hindi mo kayang i-overcome, whatever it is. So, just be positive, just be happy, and focus on the things that you can control, not what you cannot control. Pag hindi mo na kontrolado, hayaan mo na. Tapon mo na lang. Ganun lang siya. Huwag natin masyadong stress. Huwag mo masyadong stress. Let it flow lang. Yung kung ano. Oo. Kasi pag negosyante ka, and you think about everything,
siguro pag iniisa-isa mo siya, it's very stressful. But if you don't, iba yung mindset mo, it's actually fun because you have more time with your family, you have more time with yourself, and you're able to make money to support you by doing the thing that you love. So that's, for us, it's very powerful kasi yung oras talaga sa, like sa family, sa asawa mo, sa mga anak mo, that's what matters. Kasi hindi naman siya ma-measure ng pera. So, that's our ano. And hopefully, yung mga anak namin, pag lumaki na sila, and they wanted to continue Water Warriors, we'll be happy. Pero it's always a choice sa mga bata. Hindi namin siya sinashove sa kanila na, oh, you have to do this because we are doing this. They have their own, Kasi meron na silang sarili. And if they wanted to, parang same yung gusto nilang path with us, okay. Kasi kahit naman siguro mawala kami, Water Warriors will still be there. Someone has to be there, like, to run it. Even if it's not our kids, pero it's still there. So, yun lang. Don't look back. Maraming salamat. Coach Ben, ang panghuling natin para sa mga kababayan natin dyan na katulad natin we started as a humble beginning ng ating career dito sa abroad. Anong kaya natin masabi sa mga Ay, yung mga nag-uumpisa, especially doon sa mga bata pa, ay wag kayo mag-isip na masyado. I mean, don't overthink sa lahat. Kung ano yung meron kayo ngayon, like for example, katulad kami ni Coach Bu, nag-umpisa kami sa lifeguard, and yung una nakala ko talaga hanggang doon na lang ako. In-enjoy ko siya. Tapos, in-improve ko kung ano yung pwede ko matutunan doon. So, at the end, nagamit ko siya. I mean, kung ano yung natutunan ko sa lifeguard, na-apply ko siya sa So, guys, walang na hanggang dyan ka na lang. Pag na-master mo kung ano yung field mo ngayon, magagamit mo yun one day. It's either you start your own business and then, or you can find a much better company na magbibigay sa'yo ng magandang sweldo or compensation. Kasi nga, dahil sa knowledge mo. Dahil sa knowledge and skill. So, keep on moving lang. Enjoy what you have. Don't overthink. Yan, napaganda. No? Sana po ay maging inspiration sa inyo ang istorya ng dalawang mag-asawang to. Dahil dito po sa Pinoy TV, ang istorya mo ay istorya nating lahat. Maraming salamat, Coach Ben. Thank you. Salamat.